Okay, dito naman tayo sa investing in fixed income securities. So ang ating fixed income securities, ano bang ibig sabihin nito, no? So we'll take a look at the definition. Ano ba yung purpose ng fixed income securities and comparison of returns, no? So yung fixed income securities natin, these are investment that provide a stream of fixed periodic returns, usually interest, some are dividends. So ito kasi talaga ay kaya siya tinatawag na fixed dahil mayroon na talagang stream ng periodic na kita na ibibigay sa iyo, no? Ano yung mga examples nito? So we have time deposits, Pag-ibig MP2, bonds, money market funds, and preferred stocks. Okay? And naku, tatandaan natin parate ha, yung ating mga fixed income yung ating fixed income securities, dapat talaga ay minamatch nito ang ating mga life goals. Okay? So, yung ating life goals kasi ay napakahalaga niyan eh, no? Hindi parang for example, hindi mo ipagsasapalaran ang pera na nakalaan para sa pag-aaral ng iyong anak, di ba? Ano yung ibig sabihin ng pakikipagsapalaran? Yung maaari itong mawala or mabawasan ng malaki, di ba? O kaya dapat i-match natin siya. Okay? So ito yung mga categories ng fixed income securities. So we have savings, so ito yung regular time deposits, MP2, money market funds, co-op savings, no? And then we also have our bonds, no? These are retail treasury bonds, our retail dollar bonds. Tapos meron din tayong preferred stock. Okay? So tatlong category siya. Savings, bonds, at saka preferred stocks. Ayan. Oh, meron tayong katanungan ngayon, no? Agree ba kayo na dapat may purpose ang iyong investment? Oh, 'di ba? So sige nga, agree ba kayo actually baka maganda na rin banggitin natin ano ba yung purpose ng iyong investment? Ako sa totoo lang ngayon at lagi akong natatanong dito kasi nung New Year nag-usap kami ni Edwin sa live stream actually kasi tapos napag-isipan ay napag-anuhan yung New Year's resolution. Tapos ang sabi niya, ikaw pa ba? Ano pa bang mga pinag-i-investan mo? Dahil nga New Year's resolution. Ang sabi ni Edwin ay, naku kasi gusto ko pang makapag-ipon para makapag-travel at may makabili ng ganito, ganyan-ganyan, no? Okay, tapos ako tinanong naman niya, ikaw ba? Ano ba yung iyong ano ba yung mga purpose ng investment mo? Sabi ko, actually ako mas gusto ko na ngayon dahil kagagaling ko lang ng Maldives, kagagaling ko lang ng Bangkok at madalas akong nagbabakasyon sa totoo lang At ang mas inaano ko na ngayon, ang mas nagiging priority ko ngayon at doon ako excited ay kung nakakagawa ako ng mga paraan ng business model in order to uplift the lives of the low-income Filipinos, no? So, anong ibig sabihin niyan? Kung makakagawa ako ng produkto o serbisyo na makapagpapaganda ng buhay nila, yan ay ang bet na bet ko. Diba? Yan yung gusto kong gawin. So, sabi ni Eddie, ba yan? Nahiya naman ako sa iyong purpose. Diba? So, kaya kailangan talaga mayroon tayong mayroon tayong purpose sa buhay. Ano ba yung investment purpose natin? Usually, for Zoomers, no, maganda na maglagay tayo sa fixed income securities para magsimula tayo sa ating paglalakbay at pag-aralan yung mga klase ng investment na ito kasi these are usually safer, di ba? Kung titignan natin yung listahan, tignan niyo yung listahan. Sa savings, regular time deposit, MP2, money market funds, co-op savings, no? Sa bonds, retail treasury bond, retail dollar bond. Tapos merong preferred. Pero huwag niyo munang anuhin yung preferred stock natin. So itong mga ito, kung ikaw ay Zoomer, no? Pinanganak ka noong 1997 to 2012. Kaloka naman. Ang bata. Oh my God. Anong ginagawa ko noong 1996 po ako graduate ng high school. Di ba? Ayan. Para sa mga Zoomers, yan yung tignan natin, no? Maganda ito to begin your financial journey. For millennials, mga pinanganak ng 1981 to 1996, no? This is a reliable way for you
to secure your money to build a house or build education fund of your children. So, kung pwede kang pag-ibig MP2 para sa education ng iyong mga anak. Kung ikaw naman ay magpapatayo na ng bahay, ay maganda na ilagay mo yan sa time deposit, no? Kasi ito yung mga bagay na kung kunwari ilalagay mo siya sa stock market, tapos mag-aaral na yung anak mo, bagsak yung market. Naku, di ba? Mahirap makipagsapalaran kapag ganun. Okay? So, for Zoomers, for Millennials, para naman sa generation namin, para sa mga Gen X, no? Mga pinanganak ng 1965 to 1980. Ako po ay pinanganak ng 1978. Yan, okay? So, for investment diversification na ito, to balance risk and returns, and build our retirement portfolio. Okay? Kasi pag Gen X na, naku, malapit-lapit. Pag tinitignan ko nga, at 45 kasi ako ngayon. Kung magre-retire ako at 60, that's just 15 years away. My God, ang lapit na niya. Di ba? 1938 yun. 1938? 2038 yun. 2024 na. Di ba? Nakakaloka. Ayun. Pag kayo naman po ay boomer, born 1946 to 1964, the fixed income securities are actually a very good way to preserve capital and provide steady stream of income during retirement, no? To replace your paycheck. Okay, so isa-isahin natin itong mga fixed income securities. Time deposit tayo, no? So ang time deposit, this is also called a certificate of deposit or term deposit. It is a type of deposit in a bank or a cooperative. So, pwede rin yan. At may agreement tayo that the money will not be withdrawn within a given term. Pero, ang misconception ay bawal i-withdraw kung hindi pa natatapos yung term. Hindi po siya bawal. Pwede ang pre-termination, no? And sa time deposit, you can withdraw it anytime and the capital, principal, or corpus of your money is preserved. Ibig sabihin, hindi mababawasan yung perang inilagay mo. Ang magkakaroon lang ng difference ngayon ay yung iyong interest na makukuha ay bababa na siya. So yun yung pinaka-penalty niya. So kunwari, ang time deposit ay 5%, for example, per annum. Ano? Tapos, pre-terminate mo siya, ang usual na nangyayari is nire-revert nila yan into a regular savings rate. So instead of 5%, magiging, kung sa commercial bank yan, magiging mga 0.5%. No? Magswerte ka na kung 0.5%. Sa mga cooperatives naman, so from 5%, baka maging 1%. Yan. Ayan ha. Uy, sumali po kayo sa ating Usapang Pera Group kasi nakita ko kanina, umabot na pala tayo ng mga 177,000 members doon. O, kaya gusto nyo mag-build ng network at magkaroon ng mga tao who have similar interests, yan, join kayo sa ating Usapang Pera Group. Okay. So, another form of fixed income security is Pag-ibig MP2. So, yung Pag-ibig MP2, this is the modified Pag-ibig Savings 2. So, meron tayong regular Pag-ibig, P1 yun. Yan yung 150 pesos na binabayaran natin every month. Yung Pag-ibig MP2 naman ay voluntary. Kasi yung P1 ay required siya, mandatory or compulsory siya. Okay? So this is open to all P1 members and even retirees. No? Ang voluntary savings program natin na ito ay may minimum na 500 pesos na contribution. Okay? Tax-free ang makukuha natin na dividends dito at government guaranteed siya. Kasi this is fully backed by the taxing power and the ability to print money of our government. Long-term savings ito kasi 5 years ang term. It can be withdrawn before 5 years na walang penalty if the reason is total disability or insanity, separation from work by reason of health, or kamatayan. Tapos kung wala dyan yung reason, magiging half lang yung kikitain mo. So kung kunwari, last year, ang dividend ng Pag-ibig ay 7%. So 3.5% na lang yung i-apply sa'yo instead na yung buong 7.5%. So buo pa rin yung pera mo at kumita pa rin ng kalahati. And this is the performance of Pag-ibig MP2 in the past, since its inception in 2010. At kung makikita natin siya,
in the past 5 years, ano, or even 6 years, ay parang nagiging consistent siya. If you take a look at this, no, nagiging consistent siya na 6 to 7% since 2016. And nabibeat niya parati yung inflation. So this is a very good way to protect your money's purchasing power. Okay? So saan ba pwede magbukas ng Pag-ibig MP2? Pwede sa mga branches, pwede sa virtual Pag-ibig, pwede rin through your employers, mag-coordinate lang kayo sa inyong accounting or sa HR. At syempre, pwede rin po sa SEDP dahil ang SEDP po ay accredited collection agent ng Pag-ibig. Okay. Another form or another example of fixed income securities ay ang ating joint venture savings. Okay? So, ano ba yung joint venture savings natin, no, dito sa SEDP Co-op? So, kayo as our kasosyo will support a specific project or socially responsible investment to support, no? Kasi doon sa traditional, conventional na savings, ilalagay mo lang yung pera mo, hindi mo alam kung saan nila gagamitin. So tayo, pipiliin ninyo kung saan nyo ilalagay. So alam nyo yan kung saan siya gagamitin. So pwedeng through ito ay working capital, share capital, o kaya retail estate joint ventures. Yung business partners natin, yung ating mga kanegosyo, they will now undertake the investment activity or specific project. So yun yung tulungan portion ng ating SEDP Co-op. Kaya siya joint venture savings. Business partners tayo in the form of savings, no? And we intend to share profits, risks, and losses. Kaya makikita ninyo talagang itong ating joint venture savings significantly higher yung makukuha natin compared to other savings products. Kasi nga, we share in the profits, but we also share in the risks and losses. Okay? So ang ibig sabihin niyan ay kapag kikita yung project na hiniriman natin ay kikita din tayo. Pero kapag maglo-loss din sila ay mayroon din tayong lugi because such is life, di ba? Hindi po pwede na hindi tayo nagte-take ng risk. So dapat meron din 'yan, ano? Okay. Ang sunod natin diyan ay usually yung ating joint venture savings, no, yun nga, na higher siya, no, than the interest on bank deposits, treasury bills, and at par with MP2 or at par and even better than MP2. But there is a possibility of capital loss at wala itong guarantee, no? So to give you an example, magkano ba yung SRI returns natin? Yung ating SEDP Social Microfinance ay 7 to 9% yan per annum fixed. Yung clients natin kasi yung co-op natin ay investor sa clients insurance, nasa 3 to 5% yan per annum. Yung ating Marzan 1A ay nasa 6 to 15%, no? Yung yan yung mga returns, ano? Okay, sa mga co-op dividends naman, ito naman yung mga rates na usual na nakikita natin. Okay? So mayroon tayo from as low as 2% pero meron din as high as 10%. Ayan. So pwede nyong tignan yan mga co-ops na yan para direkta na kayo na mag-invest sa kanila. Okay? So these are other cooperatives where I invest in, no? And our organization invests. Okay? Tapos meron din pa tayong mga for launching pa ang Melendres Farms, yung MAF3 natin, 9% per annum yan. Fixed. Yung OOI 5 ay 9% per annum fixed din. May Mandela 1A, 7 to 15% yan. Kasi yung rent, tumataas yan, no? Every year. Kaya tumataas yan, no? Yung Mandela 2A din ay 6.1% to up to 15%. Ayan. At kapag kayo po ay interesado na mag-open ng account, kailangan nyo pong magpa-membro. And the first thing that you want, if you want to check out our SEDP Social Responsible Investments, ayan, i-click nyo lang po yung bit.ly/SEDP SRIs or scan nyo po yung QR code na naka-flash sa inyo. Ang purpose kasi talaga ng joint venture savings natin kapag nag-participate kayo dito, no, yan ay for long-term life goals natin. So, pang-matagalan dapat, no? Tinitingnan natin 2 years, 3 years, more than 1 year na time horizon. Okay? And ito ay social investment.
masisigurado ko po sa inyo na yung pera hindi natin ginagamit para payamanin ang mga mayaman na. Kasi kapag kayo po ay naglagay ng inyong savings o investment niya sa stock market na yan o kaya sa mga commercial banks, eh yung mga tycoons and typans lang ang yayaman dyan. Tayo po, mga nano enterprises natin siya nilalagay, mga farmers, mga social enterprises. Kaya ito po talaga ay social investment. Ang minimum opening account natin dito, 10,000 pesos lang, and mag-additional deposit tayo in multiples of 10,000 on a first come, first serve basis. Okay? At ang payout schedules natin, yan po, no? So, merong quarterly payouts at mayroon din tayo actually na mga mga annual at saka monthly payouts. Okay? So, i-compare lang natin yung joint venture savings natin sa SEDPCO versus conventional savings. No? So, yung conventional savings, usually pang emergency savings yan. Tayo ay pang long-term life goals. Okay? So, dapat handa ka talaga na ilagay yon on a longer term basis. No? May very fast liquidity ang mga conventional savings at ginagamit ito for day-to-day needs. No, tayo naman, ito ay para sa social investment. Okay? So yung savings natin sa conventional, 0 to 1,000 pesos ang opening deposit. Tayo naman ay 10,000 pesos. Additional deposit in any amount sa conventional. Additional na 10,000 naman in multiples of 10,000 para sa joint venture savings natin. Walang limit sa conventional savings. Pero sa ating SEDPI joint venture savings, may limit po. Dahil yung project na sinusuportahan natin will only have a limited amount na kakailanganin niya. No? So kapag napuno na yon, closed na siya. So on a first come, first serve basis tayo. Okay? So conventional savings, they mobilize from the public. Tayo naman ay we mobilize from members only because we are a cooperative. Kaya kailangan nyo pong umattend ng pre-membership education seminar. So conventional savings accounts, may 20% tax yan. At dahil tayo po ay co-op, 0% yung tax dyan. We earn fixed interest in conventional savings at profit or loss sharing naman po dito sa ating joint venture savings. Sa conventional savings, withdrawable anytime, tayo po ay may 14 days withdrawal processing dahil ang kailangan pa natin gawin yung check, i-deposit sa mga account niyo, magki-clear pa yung mga yan, no? At hindi po tayo bangko, kaya yon, tayo po ay kooperatiba, may social investment. Mayroon din po tayong exit fee if withdrawn before the holding period. Okay? So, if you want to check out our joint venture savings, iscan nyo lang po yung ating, yung ating QR code at bisitahin ng bit.ly/SEDPI-SRIs. Okay. Punta naman tayo ngayon dito sa Retail Treasury Bond. So, ano ba yung Retail Treasury Bond natin, no? These are debt instruments issued by the government or corporations to fund their projects, no? Bonds given by the government, also called government securities. Okay, this is backed by the full taxing power and ability to print money. Okay, so yung retail treasury bond natin, 5,000 pesos minimum lang yan investment, no? At ito ay in multiples of 5,000 thereafter. Ito ay 100% government guaranteed kasi ang gobyerno po yung umuutang sa atin. Okay? And since I've started participating in retail treasury bonds, yung RTB 25 natin. So ito po, nakikita ninyo yung mga returns niya. Yung last na RTB, yung RTB 30, which was given nitong February lamang, ay 6.25% yung interest rate. Pero dahil may 20% yan na tax, ang net na makukuha natin ay 5%. And then, yung ating retail dollar bonds ay ito din, no? Pwede rin yan dollars na makuha natin. Once a year, usually naglalabas ng retail dollar bond ang Government of the Philippines at twice a year naman yung retail treasury bond. So, kailangan nyo siyang abangan dahil na natatapos siya, no? Hindi siya tuloy-tuloy. May period lang na pwede natin siyang makuha.
Okay? Sa secondary market ka nakukuha kung gusto mo pang makakuha ng RTB and RDB, no? So, ang RTB and RDB is a program of our government for small investors like us for its financial inclusion objective, and it aims to diversify our investment exposure para marami tayong mga paglalagyan, no? 'Di ba? Diversification kasi ay key in investing. It's our way to help in economic recovery, and hopefully sana po ay hindi ito magamit for corruption. Okay? So, ang RTBs and RDBs, pwede po kayong kumuha niyan sa Bureau of the Treasury website, sa Overseas Filipino Bank, sa Land Bank, no? Tsaka sa bonds.ph. Ang money market funds natin is another form of fixed income securities. Ano ba yung ibig sabihin ng money market funds? This is a type of pooled fund that invests in short-term debt securities such as commercial papers, treasury bonds, certificates of deposits. So yung money market savings naman, no, these are savings accounts in banks that are not covered by PDIC. So hindi sila covered ng 500,000 pesos na insured na deposit natin. Okay? So usually ito ay mga special deposit accounts na pwede nating i-open sa bangko. Ang last na kind ng fixed income security na didiscuss natin ay ang preferred stocks. Ang preferred stocks, this is a type of equity security. They have a higher claim on the company's earnings and assets versus common stocks kasi common stocks yung may pinaka mababang claim, no, sa company's earnings and assets. Ang mangunguna muna ay sa liabilities, tapos after the liabilities yung preferred stockholders, and then after the preferred stockholders yung common stockholders. The earnings are not guaranteed in preferred stocks and they have no voting rights. Okay? So saan ba natin dapat gamitin ang fixed income instruments or fixed income securities, no? This is our way to generate a regular income and protection against market volatility as well as preservation of our principal. Okay? So, yan po yung fixed income securities, no? We want isa pang advantage nito is this is highly liquid and it could be easily converted to cash, no? Yan usually ang feature ng ating fixed income securities. Ayan. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.